biglang may Rigodon na naman. Meron ng chismis ng ano destabilization dahil sa Rigodon. Ngayon meron na naman bagong Rigodon na naganap. Okay, papakita ko po sa inyo. So ito po yung nung Sabado. Okay, nabalitaan na po natin 'to. Yung pagpapalit o pagbabalik, hindi pala pagpapalit. Pagbabalik kay General Centino, kapalit ni General Bacaro. Yan. So ito na nga, si General Bacaro tsaka si kay General Centino. And all of this resulted to a chismis. Chismis of destabilization. Nabalitaan po natin itong lahat kahapon. Ano po kasi yung naging mitya niyan? Ito po yung naging mitya niyan, yung mga text message tulad nito. Okay, galing sa PNP, all SAF units are to stay in full alert due to destabilization movements from the AFP. So yan, ito yung ganap nung January 7, Sabado. Yan, medyo nagkakagulo daw. Dahil nga daw dito sa pagpapalit or changing of the guard. Of course, meron pa pong isang ganitong kumalat. Yan, isa raw pong order na sulat, hindi naman pirmado, no? Hindi pirmado, pero wala rin nung date. Pero full alert daw ang PNP because of a destabilization attempt nga daw. Ayan. Dahil sa resignation ng DND personnel sa Camp Aguinaldo. Ito na ngayon ang ganap, mga kotsero, no? Ay, hindi, bago tayo pumunta dyan. But, ito po, mga kotsero, once again, napatunayan na po na fake news. Mali po yan, okay? Sinabi po ng spokes ng AFP na everything is normal. Actually, kanina nga po, ini-interview pa sila sa News 5. Ang awkward, medyo awkward yung tanong eh. Parang, ewan ko lang, ako lang ba yung nakaramdam noon? Baka, hindi ko alam. Baka, pero para sa akin, parang awkward eh. Batas na ito. O sige po, may tanong ka ba? Alright, sige. So, Colonel, Colonel pala, di pala General paano Medel. magkakaroon ho ba ng, sorry po for asking, sort of a loyalty check ang ating Oh my ang God! nagbabalik AFP Chief of Staff? Hindi po kailangan ng loyalty check. Kaya tulad po ng sabi ko kanong Mm-mm. professional po ang ating armed forces. Tayo ay sumusunod at nagbibigay ng suporta sa sino bang kirangin ng ating Pangulo. Ang awkward nung tanong, sobra. Opo, opo. Sige po. Muli po, Colonel, salamat sa inyo pong panahon sa aming pong programa. Ang awkward nung tanong, sobra. Magkakaroon po ba ng loyalty check sa ating mga kasundaluhan? For what purpose? Bakit kailangan ng loyalty check? For what purpose? Si Ted Filon nag-iintriga. Bakit kailangan ka magtanong ng mga ganyang klaseng questions? It's unnecessary, number one. Lalo na yung yung question tungkol sa promotion, itong huli. Nakahapon napag-usapan na isang araw pala napag-usapan natin 'to na malamang sa malamang yung taong or yung mga grupo na nag-uumpisa ng ganitong klaseng tsismis merong gustong nagso-sow ng discontent o gustong magpakalat ng pagdududa sa ating administrasyon kung kaya ba nilang mag-follow through sa kanilang mga pinangako. And I think, mga kotsero, ito pong ginawa ni PBBM recently, as in kanina, falls under that category to keep the peace within the AFP. At least on the surface, to keep the peace. Kung meron man talaga nagpupumilit mag-destabilize sa AFP. Si Presidential Advisor on Peace, on the peace process, parang gano'n yata yung pangalan eto na po si Carlito Galvez, ang bago nating DND Chief or Department of National Defense Chief. Appointed na. Hindi po siya OIC, mga kotsero. Hindi po siya OIC. Siya po ang pumalit kay ano pangalan niya? Lorenzana ba yun? DND Chief Lorenzana. Siya na po
ang ating bagong hepe ng Department of National Defense. Nung Sabado lang pinalitan si Centino. Si Bacaro pinalitan ni Centino. Ngayon, OIC DND chief pinalitan ni General Carlito Galvez. Kung di niyo po kilala si General Galvez, mga kakutsero, siya po ang isa sa mga napakalaki ng itinulong nung pandemic. Siya po ang nag-procure ng ating mga vaccine. Nung pumapalpak-palpak na si Duque doon sa pagkuha ng mga vaccines, si General Galvez po ang sumalo ng kanyang trabaho. At ngayon, sa sobrang dami ho nating vaccine na nabili, nagkakapanisa na. So, pero siya po yun. Siya po ang siya po ang umasikaso noon nung pandemic. Magaling po to si General Galvez, mga kotsero. Magaling mo ito. Ako po, hats off ako dito kay General Galvez. Walang hugong-hugong na i-appoint si General Galvez for DND chief, etc. Wala. It's really kasabay ni General Centino. President Ferdinand Marcos Jr. accepted Faustino's resignation and offered the position to Galvez, who accepted according to Presidential Communications Office. Hindi na po ito OPS o hindi na siya Office of the Press Secretary, no? Presidential Communications Office siya ngayon. It is with deep regret that the President has accepted the resignation of DND-OIC Senior Yusek Jose Faustino. Sabi po yan ni Sec Cheloy. The President has offered the position of DND Secretary to Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity, Secretary Carlito Galvez Jr., and he has accepted. Yan. Ang galing po to si Sec Galvez, mga kotsero. Go ako dito. Pero wala rong announcement. No announcement from Malacanang was made regarding his appointment as Defense Secretary. And that's not even counting the fact that the AFP has been lacking a Vice Chief of Staff, a flag officer, etc. Okay, and ito nga, destabilization murmurs circulated widely in AFP and PNP online forums, etc. Talagang pinupush nila yung yung narrative na nagkakagulo sa uniform personnel. Kasi nga mga kotsero, this is one of the strategies na pwede mong i-destabilize ang gobyerno. Bigyan mo ng ipakita mo sa tao na hindi pala iniiwan, na tumatalikod ang ating militar sa presidente, and most probably mangyayari yon. Pero that is malaking question mark pa. So Galvez, who served as the chief of the Armed Forces of the Philippines during Duterte's administration, played a crucial role in ending the 5-month Marawi siege. Soon after he retired from the AFP, then President Duterte appointed Galvez as the chief implementer of the now defunct National Task Force Against COVID-19 and later as Vaccine Czar. Ayan. So mahusay po ito. Actually, mga kotsero, para sa akin, this is a good development. Napakagandang development po nito. Ako po, medyo malikot lang talaga ang utak ko. Kasi mga kotsero, kahapon, anong Sabado, si General Centino ay na-appoint, di ba? Bilang Chief of Staff ng AFP. Isa po sa mga success stories ni General Centino ay yung laban against the communist insurgency. Si General Galvez naman, on the other hand, has done this. Okay? Siya yung Chief of Staff ng AFP nung panahon ng Marawi Siege. So, alam niya yung galawan ng mga teroristang grupo. Also, he has been the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity. Wow, Chero, hindi kaya ang goal dito ni PBBM tuldo ka na talaga yung insurgency? Si Benher Abalos nagpunta dun kahapon kay PRRD. Tahimik sa atin.
Kasi hindi pinaparamdam sa inyo, mga kalaban kasi kayo. Mga kalaban kasi kayo. Bakit sila magsasalita? Si PBBM or si PRRD, si ex-PRRD. Bakit sila magsasalita ng mga plano nila? Si Benner Abalos yan, oh, tsaka si PRRD. I could only assume, mga kotsero, na ito pong si Benner Abalos ay he's doing two things. Number one, he's asking for advice. Number one, sa kung paano hawakan ng ating PNP. Dahil alam nyo naman, nagkaroon po tayo ng nagkaroon siya ng courtesy resignation eh. And syempre, bakit niya? Syempre, kailangan maging successful yun, mga kotsero. Kaya, ayan, humihingi siya ng advice kaya PRRD. There's nothing wrong with that. This could mean a lot of things. Number one, yun nga, na he's asking for advice. And number two, syempre, pag humihingi ka ng advice, sinasabi mo rin yung plano mo. Hindi mo nila kailangan mag-ingay. Hindi katulad ng mga aktivista na kailangan magsisigaw sila sa kanto kung ano yung kailangan nilang gawin, kung ano yung next step nila, etc. etc. Hindi kasi sila katulad ni Leni Robredo na lahat ng plano ikinukwento. You do your job and then saka ka magkwento. Si Sendwave po ay isang mobile app na pwede nyo pong gamitin para magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas for no remittance fees. Okay, at mas maganda rin po yung kanilang exchange rate. So mga konsyero, na para magamit po si Sendwave, ang gagawin nyo lang ay i-download ang app sa inyong mga cellphones, ilagay ang inyong mga bank details at pwede kayo magpadala in real time to GCash, cash pickup sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. Of course, kapag may mobile banking, real time yan. Pero pag hindi, let's say sa mga pawn shop, yung parang usual transmittal time nila. At kung kayo po ay gagamit ng kayong promo code na Coach Jarrett, ayan, oh, ayan, yarn, oh, yan, oh, yan, pak. O, pag gagamit kayo niyan, mga kotsero, ay makakuha din kayo ng $10 free credit. So, mga kotsero, kapag kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, download na ng Sendwave so you can send to so you can send your remittance to the Philippines without remittance fees. Ayan. With that, I would like to greet everyone a good morning, good afternoon, good evening, and I'll see you in our next Coach Jarrett Live. Right? Bye, everyone. See all of you next time. Bye.